Magandang gabi, kaibigan. Sa bawat liblib na baryo o pook sa ating bayan, may kinatatakutang lamang lupa o kampo ng kadiliman. Ngunit pinakamatindi ang dulot na pangamba kung ang balita ay tungkol sa mga nilikhang kumakain ng laman at pumapatay ng tao. Sa linggong ito, susubaybayan natin ang isa na namang kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Baboy Ramo, sa isa na namang gabi ng lagi. May nahamoy ako. Malapit niya. Sariwa. Katakam-takam. Ginabi na ako sa pag-uwi. Tihado matutuwa si inay. Isang malaking baboy ramong nahuli ko sa gubat. Bakit naman kasi? Napakahirap bumaba sa bundok. Tahimik na ang baryo Tihado maging si inay. Natutulong na rin. At saka baka kanina pa naghihintay sa akin yun. Minato. Ha? Ninagabi ka yata. Sino yung nagsalita? Wala na may ibang tao dito Hindi naman pwedeng itong baboy ramon na nahuli ko dahil patay na ito. Ako nagsalita. Ha? Hindi! Maligno! At nagiging aking kabinata. Hindi! Aswang! Isa kang aswang! Kailangan ko makalayo sa'yo! At saka alam mo matatakasan mo ko. Nananagigit ako. Sigurado, nakatulog ako sa gubat dahil sa sobrang pagod sa pangangato. Hindi totoong may aswang! Hindi totoong may aswang! Hindi totoo... Ha? Ano yun? Bakit umaalulong ang mga aso sa paligid? At wala sa tabi ko si Hilda. Nasaan na naman kaya siya? Hilda! Hilda, bakit ka bumangon? May dinaramdam ka ba at... Bukas ang pinto ng aming kupo. Bakit lalabas ng alangan ng oras ang aking asawa? Dadali ko ang aming lampara para may magamit akong ilaw sa paghahanap sa kanya. Hilda? May nakahandusay sa tabi ng aming manukan. At tila isang babae. Si Hilda! 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 Hilda, ano nangyari sa'yo? Hilda! Hilda! Ruben? Bakit? Ano bakit? Bakit? Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Bakit narito ka sa labas? Nakahiga ka sa tabi ng manukan. At may dugo ka sa mukha. Ano nangyari sa'yo? Ang dumi ng mga kamay at paa mo. Puro putik.
At kung ano-anong dahon ang nakadikit sa damit mo. Hindi ko alam, Rupo. Hindi ko alam. Ba't ako narito? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa pumasok na tayo sa loob ng bahay. Mahamog dito sa labas. Baka magkasakit ka pa. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. Bakit nga kasi? Saan ka ba talaga galing? At yung dugo sa mukha mo. Nasugatan ka ba? Sige, kumapit ka sa akin. At pagpasok sa bahay, lilinisan kita at gagambutin. Troy? Mabuti na lamang. Maganda ang panahon ngayon. Oo, Belen. Makapaglalaba ako sa ilog habang ikaw naman naliligo. 2 buwan na lamang, isisilang ko na ang ating panganay. Oo nga eh. Nasasabik na akong makilala at makita ang baby natin. Lalo naman ako. Bawat sandali ay ramdam ko ang kanyang paggalaw sa loob ng aking tiyan. Sandali, Belen. Oh, bakit Troy? Anong natatanaw mo? Parang isang tao. Nakadapa sa daan. Ha? Marahil lasing yun. Halika, lapitan natin at gisingin. Sige. Nakadapa nga siya, Doroy. Pero bakit? Ha! Oh, Diyos ko! Doroy! Dugo na sa paligid Sandali, niya! sandali! Ititihaya ko. Para malaman natin kung nasaan ang sugat niya. At para makilala ko na rin siya kung sino. Sandali ah. Tumabi ka dyan. Roy, ito na ang dahon ng bayabaso. Dinikdik ko na ito. Ipaamoy mo kay Bilen. Sige na. Belen? Belen, gumising ka. Nangyari? Nawalan ka ng malay. Nung makita mo ang... Roy, uwi mo na siya. Kailangan ni Belen ng pahinga. Oo nga naman, Doroy. Maaaring makasama sa kanya, nakita niya at naranasan. Nagdadalang tao pa naman si Bilen. Naalala ko na. Nakapangingilabot. Wakwakan siya ni Alfredo. At ang kanyang mga mata, halos lumuwa sa tindi ng pahirap na kanyang inabot. Belen, tama na. Inaasikaso na ng kanyang mga kamag-anak ng bangkay ni Alfredo. Belen, pilitin mong kalimutan ang nakita mo. Para sa kabubuti lang yung ipinagbubuntis. Oh, Hilda. Matagal ng panahon na wala nangyayaring ganun sa ating baryo. Maaring nagbalik ang lahi ng mga aswang. Ano ba naman, Bilen? Hindi totoo ang aswang. At ang narinig natin, mga kwento-kwento lang na nagpasalin-salin. Maaaring may taong galit kay Alfredo at ganoon ang ginawa niyang pagpaparusa dito. Hindi. Mabait si Alfredo. Kababata namin siya ni Doroy. Tama si Belen. Mapagmahal siyang anak. Isa lang ang pwedeng gumawa nito sa kanya. Doroy, huwag mo sabihin pati ikaw. Tama si Belen. Maaaring aswang ang gumawa nito kay Alfredo. Aswang ang pumatay sa kanya. Mayroong aswang sa ating baryo. Bakit ka na namang mag-isa kagabi? Ano ba ikinasasama ng loob? Pareho naman tayong nabusog sa inuwi kong pagkain, hindi ba, Pinok? Ha? At ngayong gabi, ako naman. Lumakad ka ng lakad mo, may pupuntahan akong iba. Hindi pwedeng sabay tayong lumakad sa gabi nito. Baka may makalata. Ako muna, Romana. Ako muna.
Belen, kung ano-ano lang yung iniisip mo eh. Narito tayo sa loob ng kubo. Walang maaari makapasok dito upang saktan ka o ang baby natin. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ako nga nakakaramdam. Doon mismo sa taas ng bubong natin, may naririnig akong kaluskos at malakas ang kutob ko. Naroon ang aswang at kakainin niyang sanggol sa akin sinapupunan. Duroy! Ang tiyan ko! Parang may tumusok. Teka. Sisidyan ko ang gasera. Madilim dito sa loob eh. Bilisan mo, Duroy! Masakit na! Sumasakit na ang tiyan ko! Oo! Teka na! Sisidyan ko ang gasera. Oh, eto na. Nasindihan ko ng gasera. Duroy! May nakalawit mula sa bubong patungo sa tiyan ko! Parang mahabang tali. At nakalapot ang dulo nito sa iyong tiyan. Tutulin mo! Kunting itak! Bilisan mo, Duroy! Ang baby natin, iligtas mo! Iligtas mo siya, Duroy! Oo, Belen! Ito ang gunting. Kailangan maputol ko ang nakalawit na yan mula sa bubong. Bilisan mo, Duroy! Bilisan mo! Tumitindi ang sakit ng tiyan ko! Ito na, Belen! Ang maliwang ang pinagmumulan nito. Ito ang bagay sa'yo! Lumana! Lumana! Narito ako sa likod mo. Bilisan mo! Magsakatao ka na! Bakit ba? Ano nangyari sa'yo? Nasugatan ka ba sa bibig? Hindi! Ang dila ko! Anong nangyari sa dila mo? Bakit? May sugat? Inusod! Inusod ang dila ko! Duroy, nangihina si Belen. Wala kaming magagawa ni Hilda para sa kanya. Ang dapat siguro, ipasundo natin ang anak ni Mang Simon, si Elvira. Isa siyang komadrona. Ako na po ang susundo kay Elvira. Manong grupo, kung maaari lang po sana. Dito ko po muna iiwan sa inyo si Belen. Mag-iingat ka. Maaaring nasa paligid pang gumawa nito kay Belen. Sa tingin mo, Manong, gawa ba ito ng isang aswang? Hindi ko masasagot yan, Turay. Ang mahalaga ngayon, mailigtas ang asawa mo. Sasamahan na kita, Elvira. Mahirap na eh. Kung totoo may aswang, baka pati ikaw ay saktan nito. Pangalawa na si Belen sa kanyang biktima. Mabuti pa nga, tatay, samahan mo ako. Natatakot na rin ako sa mga nangyayari sa paligid natin. Tayo na, Elvira. Gawin mo ang lahat para iligtas ang akin si Belen. Doroy, gagawin ko makakaya ko. Pero sana dapat sa ospital mo na dinala si Manang Belen. Wala nang panahon. Dinurugo siya, Elvira. At kung ibabiyahe ko pa siya, baka lalo lang siya mapahamak. Sinong gumawa sa'yo nito? Sabihin mo sa akin, ipag-iiganti kita. Hindi ko nakuha ang sanggol. Hindi nakagambid yung babae. Bakit pinayagan mong mangyari ito sa'yo? Hindi ko ipinigilis sa Lubana. Sino? Sinong buntis na naging dahilan nito? Ang asawa ni Dulong. Si Balay. Kung gano'n, ako ang tatapos sa kanilang mag-asawa. Luban na. Sandali. Luban na. Lubalat na dito. Lubalat na. Narito na kami! Belen, ano nararamdaman mo? Elvira,
Ang tiyan ko, sumasakit pa rin. Magmamatsyag ako sa labas. Sasamahan ko si Rufo. Opo, tatay. Kung pwede po sana, tumayo ka mo naman ang Hilda. Kailangan kapain ko ang tiyan ni Belen. Kailangan matiyak ko kung buhay pa o patay na ang kanyang baby. Hilda, tayo na. Sumama ka muna sa amin ni Mang Simon doon sa labas. Ano, Elvira? Buhay pa bang anak namin? Mapapatigil mo ba ang pagdurugo ni Belen? Wala akong gamit o kakayahang malaman ng lagay ng sanggol. Pero kung hindi titigil yung pagdurugo mo, Belen, kailangan madala ka na namin sa pinakamalapit na ospital. Ang tiyan ko tumitigas. Parang may nangyayaring Belen. masama sa baby ko. Lakasan mo ang loob mo. Huwag ka magpanik. Hindi yan makatutulong. Elvira, anong nangyayari? Belen! Belen, bakit? Hindi ako mapakain. Elvira! Anong nangyayari? Hindi, ewan ko, hindi ko rin alam, Turoy. Naninigas ang tiyan niya. Belen! Nawala siya ng malay! Elvira! Iligtas mo ang aking makina! Mahabagin langit. Bakit? Anong nangyari sa asawa ko? Elvira, sumagot ka! Elvira! Elvira, bakit? Ano nangyari? Ano nangyari, ha? Walang malay si Belen. Tatay, At napakaraming dugo sa higaan. hindi nawala ng malay si Belen. Patay na siya. Hindi! Huwag mo sabihin yan, Elvira! Buhay ang aking makina! Buhay siya nang daling ko rito kay Mang Rufo! Buhay siyang inabutan natin dito! Elvira, ano ba talaga nangyari? Wala na po akong magagawa. Sobrang dami ng dugo yung nawala kay Belen. Ang sanggol. Hindi ko alam, tatay. Hindi na rin ito gumagalaw sa kanyang tiyan. Dalhin na natin siya Hindi! sa ospital. Hindi! Huwag niyong gagalawin si Belen! Buhay si Belen! Belen! Belen, idilat mo ang iyong mga mata! Belen! Tuloy, uminahon ka. Isang tiktik ang gumawa nito! At pinutol ko ang kanyang dila! Tik-tik. Oo, Tandang Simon. Totoong may aswang na gumagala sa ating baryo. At ngayon, si Belen ang pangalawa niyang biktima. Hindi totoo yan. Matagal nang nawala ang huling lahi ng tiktik at aswang sa bayang ito. Kung ganun totoong may aswang, bakit hindi niyo sinabi sa amin? Sinunog na sa plaza ang huling aswang. Wala nang natira sa kanilang lahi doon. Paano niyo natiyak? Paano niyo nasigurong walang nakaligtas sa kanila? Paano may paliliwanag ang nangyari kay Alfredo? At ngayon sa asawa ko! Belen! Belen! Idilat mo ang iyong mga mata. Buong iiwan, parang awa mo na. Bumalik ka! Huwag mo akong iiwan, Belen! Dinilagay ko na matay ang babaeng biktima ni Pilo. Kaya nga ililibing nila ito agad. Mas mabuti. Rupo! Tingnan mo! Babira mo! Ano ginagawa niyo sa harap ng bahay namin? Halika, Tanda Simon, huliin natin. Sige. Halika. Halika! Kailangan makatakas ako ulit dito. Nakatakbo agad. Ang bilis. Pero saan galing ang baboy na mo? Bakit parang may isip ito na nang makita tayo, tumakbo ka agad siya palayo? Baka takot sa tao. Mang Simon, Oh, ibang kutob ko. kutob na ano? Aswang ang baboy ramo na yon. Rupo, kung aswang ang baboy mo, hindi yung tatakbo palayo sa atin, kundi agad tayong aatakihin. Ililibing nila ang bangkad ng babaeng buntis at kasamang ililibing ang sangkol. Pilo, may pakinabang ka pa rin. Tiyak na ngayong gabi, ililibing nila agad ang mag-ina. Pwede na natin kunin ang sanggol. Pero gamutin mo muna ang zinakwas. Tsaka ko na gagamutin ang naputol mong dila. Kailangan mo nang matiyak mo kung saan puntod nila ililibing ang babaeng namatay. Dahil gusto kong dalawa tayo magpiesta sa malambot, nakakatakam-takam na katawan.
ng sanggol. Yeah. Ako na ang magsatapos ng pagsasabon ng lupa sa punsod. O Pilo, mabuti narito ka. Pero ano nangyari sa'yo? Matagal ka ng sepulturero dito sa sementeryo. At kailanman, hindi ko natanda ang naging bulol ka. Bakit parang umurong ang iyong dila? Nagkasakit. Maaari nga. Ilang taon na rin mula nung huli tayong tumutong dito. At yung huli namin pagtungtong dito ni tatay ay nung ihatid namin sa huling antungan si nanay. Ngayon naman, ang kababata akong si Belen. Iwanan nyo na sa akin yan sa baho. Tatapusin ko na ang pagsabon ng lupa sa punsod ni Belen. Tama si Pilo. Mas makabubuting ihatid na natin sa bahay si Troy. Kanina pa siya tulala. Hindi na kayanan ng hinagpis ng pagkawala ng kanyang mag-ina. Bilisan mo, Pilo. Matagal pa ba yan? Sabana, magbalapit na. Nasasabit na ako. Kukunin ka ba natin ang bakal ng babae? Hindi na. Hindi na. Mas malinam naman sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi na pakikinabangan na ina. Pero ang sanggol mo, bilisan mo. Nasasabit na rin ako sa sanggol. Sabana, ito na ang bakal ni Belen. Bubuksa ko na ang anak siyan. Upang nakuha na kanyang sinapupunan at sanggol. Makabaging langit. Hindi na pinatawad ang bangkay ni Belen. Manong Rufo, hindi to dapat makita ni Doroy. Ilibing natin muli si Belen. Parahanin niyo kami. Hindi makatutulong ang inyong pag-usyoso. Magsiuwi na po kayo. Kami nang bahala sa bangkay ni Belen. Ay, Diyos ko! Nakapangingilabot ito. Wakwak ang tiyan ni Belen. Kinuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At iniwan na lamang siya rito. Hindi na ito maganda. Kailangan magkaisa ng mga kababaryo natin para magpatrolya sa buong baryo. Tama. Kayo! Huwag niyong ipaalam ito kay Doroy. Ililibing namin muli si Belen. Pero hindi na dapat malaman ni Doroy ang ikalawang paglapastangan sa kanyang asawa. Kami na ang bahala rito. Magsiwi na kayo. Manong Rufo, hindi natin nakikita o nalalaman kung sinong ating kalaban. Marami na talagang nakapagtataka nagyayari ngayon. Teka lang, di ba si Mang Pilo yung nagbabantay ng mga puntod? Nasaan siya? Bakit hindi niya napansin may gumalaw sa puntod ni Belen? At hindi kaya may kinalaman siya rito? Pahiwaga ay kinikilos ni Pilo nung inililibing natin si Belen. Hindi nga ba't napansin pa siya ni Doroy nang umigis eh? Mang Pilo! Aling kumana! Sige na. Diyan ba kayo? Meron lang kami itatanong ni tatay. Pilo, hindi ako pwedeng lumabas. Kumakain pa ako at walang dapat makakita sa mga labi ng sanggol. Duguan pa ang damit ko at sa mukha at ang mga kamay. Alam sa mga kami lumabas yun. Paalisin mo siya. Naiingayin ako, Pilo. Hindi ba ako tapos kumain? Alam ko hindi ka pa tapos kumain. Pero kapag walang humarap sa maining na kumakain,
baka bigla silang pumasok dito at makita nila kung ano ang ginawa natin sa sanggol. Naintindihan mo ba? Malalaman nila kung sino talaga tayong dalawa. Nakausap mo na ba si Pino? Ay, naku, Manong, wala. Hanggang ngayon, kumakatok pa rin ako. Ang mabuti pa, buhay na rin kayo ni Mang Simon. Mas importante na magpulong na lang tayo. Kasama ang mga kababaryo natin. Kung paano lalabanan ang gumagawa ng karahasan sa ating baryo. Ay, oo nga, mabuti pa nga. Pero, nasan na kaya si tatay? Saan nagpunta? Ayun, may sinesenya sa atin eh. Oo nga, may tinuturo siya. Huwag daw tayong maingay. Mang Simon, bakit ka sumisenyas? Shh! Huwag daw nga tayong maingay. Elvira, may patak ng dugo. Ha? May nakita ang mga patak ng dugo ang tatay po. At patungo ito sa... Sa loob ng bahay ni Mang Pilo at Aling Romana? Maaring may nangyari din kina Mang Pilo at Aling Romana. Oo nga. Maaring silang kinatatakutang aswang. Oh. Mayanang talaga ang laman ng sanggol. Wala kasing halap, malambot at makatas. Anong utos ko sa'yo, Pilong? Tahimik na. Wala ng tao rumana. Umalis na siguro. Hayaan mo. Muna akong kainan. Tatapusin ko lang ang pagkain ko. Salamat. Mamayang gabi, ako naman ang gagala. Aking dila. Kailangan maibalik na dati. Kailan mababalik sa dati ang haba ng iyong dila? Ha! Maghintay ka! Kumakain pa ako! Okay ka na po, Ate Hilda? Nakadarama na ako ng lakas. Pero nauuhaw ako, Nenet. Hindi ko kinaya yung nakita kong nakalulunos na paglapastangan sa bangkay ni Bilen. Ikukuha ko po kayo ng tubig. Sige. Sabi Sige. po ni Kuya Rupo, huwag kitang iiwan. Sana bumalik na siya. Malapit na po kasing dumilim. Ayaw ni nanay na nasa ibang lugar ako. Lalo na pag madilim na, kasi baka daw po gumala ang aswang. At ako ang susunod na maging biktima. May nararamdaman akong nagbabago sa aking katawan. Parang humahaba ang Ito na gusto po ang baso ko. ng tubig. Ah! Ate Hilda! Ang iyong anyo! Saan ka papunta? Hindi. Hindi ako yun. Naging baboy na mukha! Ikaw yung aswang! Hindi ako pumatay sa dalawa nating kababaryo. Ate Hilda! Ikaw ang aswang! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Sino ang gumambala sa amin? Makikita ko rin kayo at sisigurahin kong mamamatay kayo. Naghihisik ang mata niya Oo nga. at humaba ang mga kuko niya. Diyos ko. Hinaharap tayo. Ay, Diyos ko. Siya nga ang aswang. Hindi tayo makakalis dito sa pinagtataguan natin. Madali niya tayong makikita. Manong, anong gagawin natin? Nakakatakot ang itsura niya. Mahaba ang kanyang pangil. Yung mga kamay niya, oh, mahaba din. Animoy kamay ng halimaw. Kayang-kaya niya tayong patayin. Hindi ko alam. Ang tanging natindihan ko, kailangan makalabas tayo dito ng buhay upang makahingi ng tulong sa ating mga kababayo. Si Mang Pilo at
Aling Romana. Sila ang mga aswang na dapat nating patayin. Bitiwan niyo ako! Ako itong gawin. Pero kailangan ko yung dugo. Totoo ako. Pero hindi ko tubig. Yung dugo. Mabutit bumalik na sa loob ng bahay si Pilo. Opo, tatay. Nakaalis tayo sa pinagtataguan natin. Ngayon naman, pauwi na tayo muli. Pero tatay, paano kung gumala silang mag-asawa ng ganitong oras? Hindi, Elvira. May panahon pa tayo para tipunin ng kalalakihan ng baryo. Mauunahan natin sila bago sila muling humarap ng isa na namang mabibiktima nila. Sana nga po, tatay. Ama, Ayun! May sumisigaw! Tila nang galing sa bahay ni namang Rufo. si Nenet. Inihabili natin kay Hilda si Nenet, di ba? Tatay, aswang! May aswang! Yun yung sinigaw nung narinig natin. Kung totoo bang aswang yun, hindi siya sasantuhin ng sakbat kong itak na ito. Tanga! Yun o. Nenet! Lagi na kami! Nenet! Wala ka talagang silbi! Ha? Ha? Ako mismo ang haharap sa kanila. Yan ang mapanganib na manatili tayo dito. Kailangan umalis tayo dito, Pilo, at humanap ng bagong tirahan. Pero bago yun, bubusugin ko muna ng gutom na patuloy kong nararamdaman. Ngayon, sino maghihinala sa isang baboy mo? Hindi nila alam ako at ikaw ang pumapatay. Hindi kita sasaktan. Kailangan ko lamang yung bukas. Maawa ka, Tilda! Maawa ka! Lalo Simon! Si Atilda! Siya ang aswang! Hindi. Ayoko magkaganito. Diyos ko! Hindi lang ang mag-asawang Pilo si Romana, pati si Hilda. Paano nangyari ito? Ang dapat sa'yo, patayin! Nasaan? Nasaan ang aso? Narinig ko may sumisigaw dito! Magdaray! Ayan, Doroy. Baboy mo, si Aling Hilda. Hindi ko gusto magkaganito. Nagsalita ang baboy mo? Siya ang aswang. At siguro, ikaw ang kasama ng tiktik. Kayo ang nagdulot ng lagim dito sa aming baryo. Pagtulungan natin siyang patayin. Hindi. Ay! Tumakbo po siya palabas! Sundan natin, Doroy. Oh! Kuya na po! Aswang si Atilda! Siya ang aswang! Rufo! Akin na si Nenet. Mahaling ikaw ay isa ring. Bitiwan mo na po ako! Sasama na po ako kay Ate Elvira! Manong Rufo, nakikiusap ako. Kung ayaw mong madamay sa galit ng mga tao, ibigay mo na sa akin si Nenet. Bitiwan mo na siya. Ayoko po mong mamatay! Hindi ka mamamatay, Nenet. Papatayin po ako ni Hindi! mga po! Hindi niya gagawin yon. Di ba, Manong, hindi? Halatang Ay! natatakot si Manong Rufo. Kitang-kita kong pamumutla niya. Nalalaki mga mata niya sa gulat dahil nagpalit ng anyo ang kanyang asawa. Pero sa halip na bitiwan niya si Nenet, lalong umigpit ang iyak ng isang bata. Aray! Nasasakal po ako! Manong! Para mo ng awa! Bitiwan mo na si Nenet! Pawalan mo na siya! Baka mamatay ang bata sa higpit ng yakap mo! Hindi siya dapat makalayo! Hindi. Tingnan mo, Doroy. Dalawang baboy mo. Nagkasalubong sila at... Sino ka? Isa ka ring aswang! Para mag-uusap sila.
Hindi ako aswang! Hindi ko ito gusto! Aswang ka! Hindi pwede merang aswang dito! Ay, hindi! Ikaw ang pumapatay! Hindi ako papayag na patuloy mong ipahamak ang aking mga kababaeng nyo! Ano nangyayari? Anong gagawin natin, Tata Simon? Hindi ko alam. Kung pareho silang aswang, bakit sila naglalaban? Hindi po pwedeng panoorin na lang natin sila. Kailangan hulihin natin sila ng buhay para may pakita sa taong bayan. Paano? Nakikita niyo ba ang matutulis silang ngipin? Kayang-kayang wawakin ng mga ngipin nila ang ating buong katawan. Lubi, Doroy. Yung ginagamit mo sa pagsilo ng mga hayop sa gubat, yan ang gamitin natin. Sisiluin natin sila? Oo, Doroy. Sige, isa tayo. Sisiluin natin sila ng lubid. Pero, ihanda mo ang iyong itak. Pag umatake sila, tagain natin agad. Hindi niyo ako kaaway! Hindi ko gustong magkaganito! Kita natin ang pagkakatali sa kanila. Aling Hilda, hindi mo na kayo malilinlang pa. Hindi ako kaaway! Hindi ko alam na may lahi ako! Aswang! Aswang ka rin! At hindi ako pa na magkaroon ng kaano sa pagkain! Siya ang patayin niyo! Siya ang pumatay kay Belen! Aling Hilda! Pareho kayong mamamatay. Hindi namin kakalagan ang pagkakatali niyo sa punong ito. Ako magbabantay. Tawagin mo na mga kababaryo natin. Kailangan makita nila mismo kung sino mga aswang na gumagala dito sa ating baryo. Ate Elvira! May tao sa labas! Hindi siya tao, Nenet. Sinilip ko kanina. Isa siyang tik-tik. Kailangan makaalis tayo dito. Manong Rufo, bitiwan mo na siya para mo ng awa. Alam ko na bigla ka sa nakita mo sa iyong asawa. Pero nagulat din kami at kung natatakot ka, yun din ang nararamdaman namin. Pero hindi tamang si Nenet ang parusahan mo. Ibigay mo na siya sa akin. Ang tik-tik na nasa labas. Pipilitin niya makapasok dito para makuha si Nenet. Parang awa mo na. Please, pawanan mo na po ang bata. Manong Rufo, parang awa mo na. Wala nang malay si Nenet. Hindi ko sinasadya. Niyakap mo siya ng mahigpit na sakalang bata. Nenet, hindi ko sinasadya. Natakot ako sa nakita ko. Nagpalit ng anyo si Hilda, ang aking asawa. Ibigay mo sa akin si Nenet para mo ng awa. Elvira, hindi ako aswang. Huwag mo akong katakutan. Paano ako makakasiguro, Manong? Si Manang Hilda, matagal naming pinagkatiwalaan. Dito pa tinakbo ni Doroy si Belen nung dinugo ang asawa niya. Isama mo si Nenet. Akong haharap sa tik-tik na gustong pumasok dito. Nenet, gumising ka. Nenet, natakas tayo. Nenet, gising. 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 Hindi niyo ako matatakasan! Pilo, ikaw ang tik-tik. Manong, mag-iingat ka. Elvira, pilayo mo na si Nenet. Tumbakas na kayo. Pero Manong, Iligtas mo si Nenet. tayo na, Nenet. Nakakapangilabot ang itsura ni Mang Pilo. Hindi siya tao. Aswang siya. Walang makakatakas sa akin! Gila! Itong bagay sa'yo! Hindi mo ako mapapatay ng ganun kadali! Pakawalan niyo ako! Nakatakas si Romana. Ako lang ang makapapatay sa kanya. Anong nangyari? Nagbalik ka sa pagiging tao? Oo, Doroy. At si Romana, nagsatao na rin. Nakahula
Nalagpus din siya sa pagkakatali niyo. Pero ikaw ay... Matindi ang mga buhol ng lubid na nakatali sa akin. Pakawalan mo ako, Doroy. Hahanapin ko si Romana bago siya makapatay ng isa pa nating kababaryo. Hindi! Aswang ka din! Oo, inaamin ko. Galing ako sa lahi ng aswang. Pero matagal ko itong pinaglabanan. Ni minsan wala akong pinatay na tao. Ni minsan wala akong sinaktan sa ating mga kababaryo. Aling Hilda? At si Belen, nang isinugod mo siya sa bahay namin, kahit natukso kung kunin ang bata sa kanya sinapupunan, pinaglabanan ko yun. Hindi ako ang pumatay kay Belen. Sadyang naubusan siya ng dugo. Sinungaling! Sinungaling ka! Isa kang aswang! Nagiging baboy ramo ka rin katulad ni Aling Romana! Ang bagay sa'yo ay mamatay ngayon din mismo! Hindi! Doroy! Sa likod mo! Romana! Elvira, salamat. Ligtas kayo ni Nenet. Yung tiktik, nandun siya sa bahay ni na Manong Rufo. May narinig ako sumigaw kaya napasugod ako para kayo balikan. Si Manong Rufo yun. Wala na tayong magagawa para sa kanya. Sumama kayo sa akin. Tinawag ko na lahat ng kababaryo. Susunugin namin ang 2 aswang. Nadakip niya sila? Naitali na namin sila sa punong kahoy. Doon namin sila sisilaban. Ah, Itay! Palapit sa atin ang baboy mo! Duguan ang mukha nito. Hindi siya sugatan. May pinatay siya. Aatake siya sa atin. Itay! Takbo, Elvira. Isama mo si Nenet. Hindi! Hindi namin kayo iiwan! Takbo na, Elvira. Tumakbo kayo ni Nenet. Madali ka! Tandang Simon. Rufo, buhay ka. Pero may sugat ka. Nahagip ako ng mga kurang tiktik. Pero napatay ko siya. Paano kung si Hilda ang baboy ramong yan? Si Hilda man siya o hindi. Kailangan natin siyang patayin. Ako ang papatay sa kanya! Kung ganon, si Roman ang isa pang baboy ramo. Hilda! Ako ang harapin mo, aswang! Ano gagawin natin? Hindi pwedeng manood na lang tayo sa kanila. Pero si Hilda! Rufo, aswang din ang iyong asawa. Pero sa loob ng panahon nagsama kami, wala siyang pinatay na kababaryo. Aswang siya, Rufo. Ang dapat sa kanya mamatay din. Ano gagawin mo? Habang naglalaban sila, sisilabang ko na sila. Hindi! Huwag Tandang Simon. Maawa ka kay Hilda! Yan ang bagay sa mga katulad nila. Hindi na kailangan sunugin si Pinok. Tinadtad ko na siya sa taga. Isasama ko pa rin siya sa apoy. Magsasama sila sa impyerno ni Romana. Sayang. At hindi natin nailigtas si Troy. Kawawa naman ang kababata ko si Belen. Hindi man lang niya naisilang ang kanyang anak. Magkakasama na sila ni Doroy. Matatahimik na rin ang kanilang kaluluwa. Rupo, Oo, Hilda. Nakinig sila sa akin. Nakinig si Tandang Simon sa pakiusap ko. Hindi na kayo pwedeng manatili dito sa ating baryo. Opo. Lalayo kami ni Hilda. Katulad ng payo mo. Aalis kami rito. Upang hindi paghinalaan ng masama ang aking asawa. Dinaramdam ko po ng kailangan nito mangyari. naunawaan ko, Elvira. Mapanganib naman manatili ako dito. Palagi ako matutukso na pumatay para sa laman ng isang tao. Hilda, tama na. Hindi ko ginustong maging isang aswang. Naniniwala kaming lahat sa'yo. Kung kinakailangan, uulitin ko yung ginawa ko. Magaan yung baboy ramo ako para patayin ang katulad ko. Salamat, Hilda. Salamat din, Tandang Simon. Binuhay niyo ako. Binigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon upang magpakatao.
Sadyang may mga lihim na katauhan at lihim na kaalaman na dapat ay itago na lamang. Hindi ito maiintindihan at lalo pang katatakutan. Ngunit gamitin mo ito sa mabuti, hindi sa pananakit sa kapwa o sa paglalapat ng sumpa. Dito natatapos ang isa na namang kwento na itinampok sa linggong ito. Pinamagatang Baboy Ramo sa isa na namang gabi ng lagi.